Biruin mo ba naman? 6 na taon silang nasa panunungkulan, no? Lalo na yung confidential funds. Oh, 'di ba? Sino naman ho, mga kababayan, ang hindi mag-e-enjoy sa panahon nila? Biruin mo ha. Oh, panahon ni dating Pangulong Duterte, yung mga confidential funds nila naglalaki yan. Panahon ni Pangulong Duterte, mga confidential funds sila hindi yata natatanong. 'Di ba? Kaya ayaw nila kay Pangulong Bongbong Marcos kasi yung mga 51 billion, yung mga 125 million, 11 days ubos. O yung mga confidential funds, natatanong ho. 'Di ba? Hindi pwede, hindi uubra, hindi pwede yung mga, saan napunta yung pera? Basta doon lang. Okay na yun. Hindi. No, syempre yung tatay nila. Tatanungin ko, anak ko yan. Oh. 'Di ba? Biruin nyo nga 51 billion pondo. Grabe. Merong opposition o ayaw nila na merong... Sandali, 51 billion. Laki na na. Gumanda na po ba ang Davao? Okay na po ba ang Davao? Raha Ivar, shoutout sa iyo. Mukhang hindi pa din maganda ang Davao, ano? Baha pa din, Tapos may mga salasalabit na mga kuryente pa din, kumukontra sa kanila. At hindi nila naiintindihan na ang essence. Hindi kontra ang ginagawa nila, mga bossing. Hindi kontra ang ginagawa nila. Okay lang ho sana. Hindi ako okay dyan sa pagpapatakbo ni Marcos kasi may mas maganda na mga idea para dyan. Hindi naman ganun ang ginagawa ho nila, mga bossing. No, ang ginagawa nila, nag-iimbento sila. Nag-iimbento sila ng ikasisira ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga walang katotohanan, yun yung ginagawa nila. No? Hindi yung pagkontra. Ayaw namin yan. Ayaw namin ganito kasi may mas maganda kaming dyan, may mas maganda kaming idea dyan. Yung ganun. Sila hindi. Paninira, straight to the point. May adik tayong presidente. Asan patunay? Wala. Hindi na patunayan. Di ba? Ng demokrasya ay ang pag-alaw o pagtugot sa pagpayag na merong oposisyon o na meron pong totoong oposisyon, mga kababayan, at naniniwala po ako hindi po itong mga ito, no? Naniniwala ho ako, mga kababayan, na ang totoong oposisyon po ayun yung kampo nila Senadora Risa Ontiveros. Ang totoong oposisyon mga bossing, pag-unlad, pag-angat ng bayang Pilipinas pa din po ang hangad niyang mga yan, no? Kaya lang meron lang hindi pagkakatugma o hindi lang po pagsang-ayon sa isa't isa kung anong pamamaraan ang gagawin. Like example, ito ang paraan ng gobyerno. Ayaw ng opposition yan. Meron kaming ibang way para dyan. Pero ang ending po niyan, dalawa na yan, mga kababayan, mapaangat pa din po ang bayan natin. Sila hindi opposition ang tawag sa kanila. No? Paninira po. Sabi nga ni Denzable TV 2.0. Hindi sila opposition. Destruction sila. Ganon yung ginagawa nila. Pagpapabagsak sa gobyerno mga kababayan, ng mga intriga, mga issue na walang katotohanan ang ginagawa nila. Kaya mas the best nga sa kanila ang tawag pogosisyon. No? Total naman, ang dating Pangulong Duterte, nagpakalat sa Pilipinas niyang pogosisyon na yan, ng pogo na yan. Na nasasabi ng ating mga kababayan kung ano yung mga mali sa tingin nila na ginagawa ng administrasyon. Nakakulong ngayon si FPRRD sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Biruin mo, 20,000 to 30,000 di umano ang tegi, ang patay dyan sa war on drugs na yan. Pero ani VP Sara, may mga tanong pa rin kaugnay sa datos at impormasyon tungkol sa drug war at umano'y extrajudicial killings. Ano sabi nila? 30,000 dead. Nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga
Ilan lang po ang listahan, ma'am? Lumabas sa charges nila. 43 counts of murder. Ilan lang daw ho? 43 lang daw. O sige, pagpalagay na natin 43. Madam, sa Pilipinas po, no, isa lang ang mamatay. Murder na po yan. Dumalawa, madami na po yan. 43? O sabihin na natin, sige, 43 na lang. 43 na lang. Pagbigyan na natin, 43 na lang. 43 patay pa din ho. 43 buhay pa din ho. Umisa nga lang, big deal na ho yun. Diba? Umisa lang, isang patay lang, big deal na ho yun, mga kababayan. Dumalawa, madami na ho yun. Parang normal, no? 43 lang. 43 lang. Sabi ni Patrick Joaquin, 43 lang ang kinuha ng ICC na magwi-witness. Hindi ibig sabihin 43 lang ang biktima. Representative nila. No? Parang gusto nilang iparamdam sa mamamayang Pilipino. Nung kinuha namin listahan, 43 lang eh. Grabe. Parang gustong i-normalize yung 43 lang naman. No, hindi pa crimes against humanity yun. Diyos ko po, Lord. Tayo sa atin, hindi lang po mamamayang Pilipinas, no? Sa buong mundo, pag may isang patay, big deal na po yun. Pag dumalawa, madami na po yan. Tumatlo, umapat, 43 pa kaya? Kaduda-duda kayo, iba sinasabi biktima. Dahil hindi masabi, totoo nga na sila ay Tapos ito pa ho, mga kababayan. Gustong limitahan ng kampo nila yung mga biktima daw ho na may mga ID lang. Sa Pilipinas naman mga bossing, hindi naman lahat tayo may ID eh. Ano po? Sa Pilipinas po, buenas na, lalo na yung mga nasa laylayan. Mga bossing, hindi lahat ho yan may ID. Di ba? So yun yung gusto nilang gawin para kumonti ng kumonti dahil alam ng kampo nila na uunti lang ang merong ID, mga kababayan, sa bayang Pilipinas. Pero ano po ang ginawa? Wala. No? Tablado sa ICC. Naku, hindi pwede yan. Lahat po ng hinihiling nila, mga kababayan, sa ICC, tablado. No? Hindi pinapayagan dahil po nakikita ng ICC na po, naku, puro kalokohan lang naman itong mga pinagsasasabi ninyo sa amin. No? Ipapadisqualify nyo o papatanggal nyo yung dalawang judge namin. O, wala. Hindi pinayagan. Lilimitahan daw ho yung mga nabiktima, yung mga may ID lang. Wala na naman din. Hindi na naman din pinayagan. Ito mukhang interim release. Mukhang wala din. Hindi din papayagan. No? Pinagmamalaki nila, meron na daw pong meron ng bansa natatanggap sa amin. Yung Australia, ayaw. Yung Belgium, ayaw. Ngayon po, ang ginawa nila, mga kababayan, i-hold muna yung magiging desisyon ng mga judge dito sa interim release namin. Bakit kaya? Dahil siguro ho, yung mga kinausap nilang bansa, walang gustong tumanggap. Hold muna. Kasi kapag nagdesisyon na ngayon at walang tatanggap na bansa, malamang sa alamang ho, mga bossing, tablado din ho yan. Ano?